Okay, so gusto nating i-introduce ang triple best fit trendline indicator. So bakit meron tayong ginawang triple best fit trendline indicator? Kasi may nag-request. Bakit kaya niya ni-request? Kasi ang ginawa natin na best fit trendline indicator ay nag-paint ng best fit trendline isa-isa lang, one at a time. So ito yung example ng best fit trendline. Yan, so specify mo yung length ng trendline, tapos kung anong kanyang shift. Yan, at kung makikita ba yung mga extensions niya o hindi. Yan, so pag kinilik mo, yun, iisa lang siya. Ngayon, kung kailangan mo pa ng another best fit trend line for a different length, maglalagay ka na naman ng bago at gagawa mo siya ng a new length, ipoprovide mo. And of course, para ma-differentiate mo siya visually, ay papalitan mo ng color. At yun, mag-paint na siya, idodraw na siya ng, sa MT4 natin. At kung kailangan mo pa ng longer best fit trend line, yan, so 200 candles ang kailangan nito, palitan uli natin ng kulay. Yan. At yan ang tatlo mong best fit trend line. At pagka tinignan mo yung list of your indicators, meron kang tatlo doon. Yan, yung 10, yung 100, at saka yung 200 period best fit trend line. Okay. Ngayon, may nag-request sa atin na pwede bang isa na lang na indicator para hindi na ako magdadagdag ng tatlo kada create ko or for whatever purpose it is. Okay. So, pinagbigyan natin, nag-create tayo ng triple best fit trend line. Ang basic values niya is yung first indicator dun sa triple best fit trend line ay 10 period, the second is 100 period, and the third is 200 period. At ang colors ay kung ano ang setting na usual kong ginagamit. So, yun ang default lang nun. Kaya, halimbawa, tatanggalin natin itong mga indicators na to, na tatlo, at ipapasok natin yung ating triple best fit trend line. Ayan. Pag add mo siya kanya, nandyan na yung 10 period, nandyan na yung 100 period, at kung anong color niya, at ang 200 period best fit trend line. Okay. And then, ang default din ito, sa 10 period ay hinahide muna natin yung dalawa sa mga or apat na extensions niya. Kasi sa sobrang ikli ng kanyang period ay masyadong dikit-dikit ang mga extensions. So, pinapakita lang natin yung pang pinakamalayo or the third extension sa taas at baba nung ating best fit trend line. Okay, so pag click mo ng okay, ayun, idodraw na niya yung tatlo all at once. Pag tinignan mo sa iyong list of indicators, iisa lang ang indicator mo na nandun. Yun yung triple best fit trend line. Pero magfa-function pa rin sila as the individual best fit trend line. Kung gusto mong i-shift ang, for example, i-shift yung kulay o yung 100 period, no? So pupunta ka lang doon sa settings ng 100 period, yan, tapos i-shift mo siya kung ilang candles gusto mo siyang i-shift in the past. So for example, 50 candles. So pag na-set mo na yon, idodraw niya uli yon, pero yung 100 period mo, nag-shift na in the past. Yon. Malalaman mo yon dahil sa kanyang solid line. Yung solid line, actually, yun ang best fit trend line. Nilagyan lang natin ng mga extensions. Ni-ray lang siya. Yung line ay may projections para ma-estimate natin kung saan possible na magkakaroon ng reversal ang mga prices in the future.
Ayan. So, katulad niya nito, 50, this is 1 hour, 1 hour time frame. 50 hours ago, ito yung estimate or ito yung computed best fit trend line at saka mga extensions niya. Ayan. At ito yung projections. At makikita naman natin, based dun sa projections, 50 hours ago ay pumunta naman nga dun sa mga tawag dito, extensions nung best fit trend line in the past. Ayan. So, dyan tayo kinakapitalize natin yung feature or kumbaga strength nung best fit trend line kasi may futuristic view tayo sa prices, sa pupuntahan prices. Ayan, bukod sa kitang-kita agad natin ang trend, no? At sabi nga natin, hindi tayo dependent dun sa pagpili ng highs and lows to connect para makabuo ng trend line. Ang best fit trend line ay kino-compute niya yung pinaka-balance ng mga close prices, no, doon sa in-specify nating length or number of candles na kukomputan niya. At yan yung pinaka best fit na line and trend line na nga. Ayun. So, makikita natin kung yan ay inclined upwards, ang trend ay uptrend. Kung yan ay inclined downwards, ang trend ay downtrend. Like this one, downtrend. Tsaka yung 200 period, downtrend kasi pababa yung mga lines natin. Ayun. So, kung iisipin mo rin, yan ay yung mga period niya, yung 10, yung 100, at saka yung 200, ay walang pinagkaiba sa 100, 200 moving average. No? Kung paano mo siya i-interpret yung mga cycles, bakit pinipili ang 100, bakit pinipili ang 200, ay similar din dito sa best fit trend line. At ginamit lang natin yun, inadapt lang natin sa best fit trend line dahil yun yung pinaka-common number of bars, number of candles na ginagamit to compute and interpret yung mga moving averages. Yan. So, nag-a-apply din yun dito. Ayan. At ang tinetest natin is maganda ito in conjunction sa ating correlation trend. No? Kasi yung correlation trend, doon natin mabivisualize yung pinaka turning, no? Makikita mo doon kung paano nagto-turn ang best fit trend line. Kasi dito, ang best fit trend line ay fix. Magto-turn lang yan, makikita mo magto-turn yan at the next creation of the candle. Ayun. At pag naka-turn na siya, wala ka ng visibility dun sa previous niyang state unless i-shift mo siya. For example, tong 10 period, no? Gusto nating tingnan kung paano yung position niya 2 bars in the past. Ayan. So, pag pinalta natin yon, makikita natin, ayun, ganun pa, downward pa rin siya, pero mas steep na downward, no? Sige, ilayo natin pa. Siguro mga 9 candles in the past. Ayun, so ganun siya, 9 candles in the past, naka-upward movement siya. Pero pagka gusto mo makita yung galaw niya, syempre, papalta mo yung look back niya or shift. Yan, no, makita mo, pumapaling na siya. Yan, pagka ginanito mo siya, manually, makikita mo. Pero yung correlation trend, doon, kita agad. No? Nare-retain yung curvature nung line na nagre-represent nung best fit trend line. Okay, kaya sinasuggest natin gamitin natin ito in conjunction with the correlation trend. Ayan. So, ang best fit trend line, ang strength niya is yung mga estimate prices, futuristic and historical. Makikita mo napakaganda ng
positioning ng best fit trend line, nakikita mo talaga yung mga pinuntahang prices at ma-expect mo ganun din ang pupuntahang prices yung mga extensions na yan, mga lines na yan. Okay, so I hope magamit nyo profitably sa inyong trading at matutunan yung ma-master ito along with your other technical indicators and strategies. If you have questions, just contact itp.tikmil@gmail.com or visit our Facebook page, Insight Edge Learning Center. Thank you very much.